we will start with 5 steps of social media marketing. Right? So what is that? Number 1 is identifying our customer profile. Okay? So, syempre as a business owner or a professional, what do we normally do is just, okay, gagamitin ko tong Facebook o kaya Instagram o kaya LinkedIn o kaya YouTube, and then boom, 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 gagawa ako ng mga content and that's it. And then what we realize next, we fail, walang traction, walang engagement, wala. Because we don't have the ideal customer profile na na-set up, so hindi natin alam kung sino ang pinakausap natin. So we need to understand kung sino ang ating mga ideal customers. Okay? So by understanding your customers, matitailor natin yung mga content na ginagawa natin, no? So, like for example, si Nike, yung sapatos, no? So, si Nike, ang content niya, hindi siya nagsasabi na matigas yung sapatos, no, matibay yung sapatos, maganda siya, yung quality niya. Hindi niya sinasabing ganun, no? Ang sinasabi niya is, kami yung mga nagre-represent na magagaling na athlete sa buong mundo. So kung gusto mo maging ma-reach yung peak performance mo o maging katulad ka namin, so attain mo to, no? Parang ganun yung messaging nila. So tina-target nila yung mga ganong klaseng profile or customers, right? So that's the important of having an ideal customer profile. Now, punta tayo sa next is outline your clear desired positioning. So like what I mentioned earlier, so umpisa pa lang, dapat alam na natin kung ano ang gusto nating mangyari dun sa ating business. Paano ba tayo gustong makita ng ating mga customers or clients natin kung B2 business to business ka, 'di ba? So, kailangan meron tayong strong branding. Kahit hindi naman super ganda ng branding mo kasi most of the time when we talk about branding, napupunta siya sa logo, no, sa design, yung editing, graphics, no, hindi lang siya yun. Well, in one sense, part siya nun, but the idea of branding is really sharing the story, yung context nung business natin. No, kunyari si example, no, example natin si Apple. So si Apple, very minimal lang yung design niya, 'di ba? Sobrang black and white lang siya, hindi siya ganong maraming editing, pero napiperceive siya o nakikita siya ng mga clients niya, ng mga customers niya as top brand, no? Innovative brand. Sleek yung visuals niya, pero focus din siya sa creativity, 'di ba? So ang daming tao na nagre-resonate kay Apple pagdating doon sa positioning niya. So doon siya na-position na pag sinabing premium na cellphone o gadgets, laptop, premium na earphones, no, na iPad, no, it's gonna be Apple, right? So this is the small distinct identity na consistent nilang binubuo in the long time for so many, for the so many years, na talagang ito yung pinapanindigan nila, and because of that, nag-create na sila ng sarili nilang market category. So dahil dyan, punta tayo sa pangatlo. Ito yung natawag nating messaging strategy. Okay. So sa messaging strategy, ito yung pinaka-blueprint natin kung paano tayo makipag-usap sa ating mga kliyente, sa ating mga customers, no? Ano ba yung gusto nating nilang maramdaman kapag nakikipag-transaction sila sa atin or kapag nakikita nila man lang yung negosyo natin. Siyempre, most of the time, dahil wala tayong idea nito, wala silang nararamdaman sa negosyo natin. So, ano ba yung messaging? So, ito yung pag-develop ng ating mga messages, tone of voice, friendly ka ba? Very professional ka ba? Casual lang ba? At anong platform, no, yung gagamitin mo? Kasi iba-iba siya, 'di ba? Sa TikTok, iba yung audience doon, more on new generation, no?
And then pagdating mo sa LinkedIn, mas seryoso doon kasi puro business doon. Pagdating naman sa Facebook, halo-halo. So, kaya kailangan mas fine-tune yung messaging natin doon. Or Instagram, iba din kasi puro pictures doon. So, paano mo bubuuin yung mga messages na ganito? Is depende ulit yan. Babalik ka ulit doon sa ideal customer mo. Di ba? Para mabuo mo yung messages. So, bakit kailangan natin ito, sir? Kasi syempre, we're building the brand, the recognition, yung brand recall, no? Kailangan maalala tayo lagi ng ating mga customers every time na they're thinking about our product or services. And while at the same time, very important to, yung pag-build ng trust and credibility through consistent messaging. Hindi porket sinabi natin, yun na yun, no? Pero kailangan natin yung panindigan. Okay? So, example dyan is yung Coca-Cola, right? Does any one of you notice yung ano ni Coca-Cola? Commercial or ads niya? Can you message us kung anong naaalala nyo pag nakikita nyo yung can you chat in in our messaging kung anong nakikita nyo kapag or na anong nafe-feel nyo kapag nakikita nyo yung ads ni Coca-Cola? Going once, merong GCash yo. Kapag tama yung sagot. Merong GCash kapag tama yung sagot. Okay. 1, 2, 3. So, ang sample natin doon kay Coca-Cola, no? Pinapanindigan nila sa message nila na they're about togetherness and happiness, no? So there was one time pa nga, no, sinishare nila yung share a Coke campaign, no? I-share nila yung Coke nila, tapos mapakita nila doon kung gaano sila kasaya, kung gaano sila magkakasama sa pamilya. Lalo pag Christmas, makikita nyo to, magkakasama sila sa isang video, no? Nasando doon yung Coke. Meron pa last time parang yung spill na Coke naman, natatapon yung soft drinks, no? Yung moment na yun, yung sinishare din nila. Okay? So next is value proposition. All right. So what is value proposition? Ito lang naman yung ating identifier para ihiwalay tayo sa competition. 'Di ba? Okay tayo, may nag-message dito. So sabi ni Renz, ni-express po yung happiness while drinking Coke. Tama, Gcash. Okay, sige. Send mo yung Gcash mo later. Tingnan natin. Thanks, Reds. Alright, so if there's more, you can send in the message, di ba? At least meron tayong collaborative. So what I'm doing here is just, although I'm facilitating the discussion natin, the training, it would be nice also if you can, share your thoughts, your knowledge there, di ba? Kasi you are also part of this growth, no? Part of the process. So you're learning from me, but I'm also learning from you. Katulad niyan, yung sinabi ni Renz, no? Sabi niya, in-express daw yung happiness, which is really true, right? So next is ating yung value proposition, no? Going back there. So sabi ko nga kanina, ito yung hiwalay natin, no? Yung business natin, yung negosyo natin sa mga kalaban natin. Pag pumunta ka ng grocery, makikita mo kung gaano karaming naglalaban-laban sa isang linya ng paninda. Pasok ka sa SM. Isang diretso na yun, punta ka sa Crackers. Siguro mga 100 doon naglalaban-laban sila para sa attention natin, di ba? Para damputin yung produkto na yun. Okay? Sabi ni Sherry Ann Ganzagan, family bonding while drinking Coke. Di ba? See? Imagine naalala natin yun, di ba? So, if any one of you can do that, no? If any one of you can create a way na maalala kayo ng customers nyo, ng kliyente nyo in a very creative way, mas magiging profitable ang ating mga businesses. Okay? So, ganun siya kalakas, ganun siya ka-powerful. Right? So, going back, why do we need this unique value proposition? Diba? Kasi ito yung nga, nag-differentiate sa atin. So, going back kay, sino mo magandang ngayon, example? Sa Toyota, no? Let's use it Toyota for example, no? Kasi ito, nasa medyo
innovation tayo tsaka digital tayo. So, tingnan natin si Toyota, sila Ford, what else? Hyundai, Mitsubishi, no? Ito yung mga gamit-gamit na sasakyan ng kailangan natin pagasan, diesel, no? Pero merong bago ngayon, ewan ko kung familiar kayo, si BYD, no? Si BYD, EV naman siya, no? Electric vehicle siya, no? Patulad siya nila Tesla. Sila yung parang electric vehicle, di mo na kailangan gasan, no? Pa-charge mo na lang, parang cellphone. Pero kotse siya, no? So, ganito nila sineperate yung negosyo nila from the normal, no? Yung from Ford, from Toyota na nagbebenta ng sasakyan. So ang ino-offer nila hindi basta-bastang charging na charge na sasakyan. Ang ino-offer nila is innovation at sinasabi nila no sa mga interview nila na this is for sustainability. Wow, 'di ba? Ang bigat noon pag sinabing sustainability, talagang suportahan natin yan kasi nasisira na yung environment natin dahil because of climate change. Ang dami yung ine-extract na oil. Sayang, nasisira si Mother Earth, 'di ba? So, paano nakatulong ngayon sila mga electric cars, no? Ginawa nila ngayon yung charge na mga sasakyan, 'di ba? Ang galing ng kanilang value positioning. Okay, so let's go to last part. Creating a problem solving offer. 'Di ba? Ito na yung sinabi ko kanina, yung ginawa ni Tesla, 'di ba? Nag-create sila ng bagong category para sa kanila, si BYD nagkaroon sila ng bagong category which is yun nga electric vehicle, no? Nag-provide sila ng solutions doon sa market na sila yung makakapag-solve ng problema ng climate change. Nakakatulong sila doon kasi syempre bababa ngayon yung mga nagpapagas, nagpapadiesel, bababa ngayon yung demand para sa pag-extract or kuha ng mga oil na yan kasi mahahati siya dahil may electric na, and then some of us meron pang solar panel, kinukuha na natin yung natural energy, 'di ba? So ang galing ng way niya na pagkakaroon ng business at the same time solving a huge problem in the world. So imagine, solving that problem will make you literally a billionaire, di ba? Ganun siya katindi. So, I'd like to share with you a quote from Jeff Bezos. So, sabi ni Jeff Bezos, he's also one of the wealthiest person in the world. Sabi niya, siya may-ari ng Amazon. Ang sabi niya, tayong mga negosyante, tayong mga tao, if we are going to make money, if we want to be successful, we are being rewarded based on the problem that we can solve. So mas matindi yung problem na sinosolve natin, mas malaki yung reward. So going back to that example of Tesla, yung BYD, yung electric vehicle ng mga kumpanya, sobrang laki ng problem na tinatry nilang isolve. And that means sobrang laki din ng kanilang kikitaing pera.